Isang mapagpalang araw pong muli mga kahardot. Welcome po sa aking channel. Ayan, gumusta po kayong lahat dyan. At sana'y lagi tayo nasa mabuting kalagayan at always pray to the God. Yan po guys. At ang video ito ay tungkol naman sa aking preparasyon dito sa plastering. At tingnan po natin ang aking video. At andito nga tayo guys sa ibaba, at kung makikita ninyo ang ating wall ay may ribukada na. Ayan, napakaganda. At ang mga dugsungan natin ay mayroong mesh. Yan, kailangan pong lagyan ng mesh yan. Yan, pasilip ko sa inyo. At ang mga corner nya ay mayroon ding trim. Alan, ayan, may trim siya. At ipakikita ko sa inyo kung paano nakagawa ang level nito. Ito napakahaba nito guys. Tingnan niyo kung makikita ninyo. Meron tayong level yan. Ayan po ang level ng ating plaster. At syempre ang tartasya andyan na. At ito po ang pagmimix ng ating tartasya, buhangin at gravita yan. Ayan. At yan ang ating ginagawang pinakatartasya. Yan ang ganito po ang paglalagay niyang ating leveling ng ating leveling ng palitada. Ito guys, oh. Yan, kung makikita ninyo, meron siyang layout. Ito layout nyo. Yan, may rendering layout. Naglagay ng layout. O, ayan. Layout. At itong layout na ito hanggang doon, no, makita nyo rendering. Yan po ay magiging reference ng paglalagay ng level ng ating plaster. Ito na nga siya. Yan ang mga nilalagay ng ating plaster. Ayan. Yan. Halos pare-parehas sa kalibel. At syempre, isa sa baba at isa sa taas. Depende sa laki ng span o ng wall na ating lalagyan ng palitada. And guys, layout muna, syempre layout. Pare-parehas dapat ang ating ito, pare-parehas ang level niyan. Pare-parehas ang distance para yung joint ng ating plaster ay alam mo kung saan mo ang dugsungan makakarating. Yan, and po yan, lalagyan pa rin yan dyan sa itaas. And guys, tuloy po tayo sa ating panonood. At ito nga mga kahardot, ayan, ganyan nila yan pinapantay, ginagamitan ng level. At mayroon pong line door yan, kung makita nyo, may tansi po yan sa gilid. Yung tansi na yan, yan ang nagsisilbing guide nila kung parehas at level ang kanilang mga nilagay na elevation ng level ng ating plaster. At makikita nyo, pinapantay na mabuti ng ating mason. Pinagamitan ng level para ma-check kung pantay o hindi. Ayan, sa pamamagitan yan, makikita mong level din. Kasi po, pagka nag-plaster na yan, tatanggalin din yan. Inilagay na level yan, obligado pong tanggalin din yan. Pagka nag-plaster na, tatanggalin din po yan. At kailangan parehas din kasi iba ang mixture niyang level na yan kaysa dun sa ating pina-plaster. And guys, at pagka na-level na nga niya yan, siyempre check na yan dyan sa kanyang spirit level. Ayan, nakalevel. At susukatin niya as per dyan sa kung yung reference niya para pare-parehas, kasi hindi naman pantay-pantay ang pagkakakabit na at pagkakalatag ng tartasya. Yung tartasya po, kung sasabi ko, ay ang ribukada. Yan guys, so kailangan mo din makita offset. How many offset? Here banget. layout. Titingnan 35. yes. Titingnan natin yan kung pare-parehas. Ayan mga kardot, 2 cm po ang kapal ng ating plaster. Ayan, kaya yan
ay ating nililabel dahil as label po ng plastering yan. At syempre meron po tayo ditong reference, ayan. Kaya merong minsan na hindi nasusunod yung 2 cm, merong medyo kumakapal, merong medyo numinipis. Ang mahalaga, naka-eskwala tayo, meron tayong layout. Ayan po ang lendor, ayan. Ayan. So, boss, so 35. 35, okay? Okay. Maya. Yan ang simpleng paraan para makuha natin ang label at hindi mahirapan ang ating mga mason pag nagplaster. The best way. Other side. Tapos ikakat na yan. Naka-slope ang cut. Naka-slope ang cut. Ayan. Okay. Okay. Ayan guys, ang ating isang level nakapagawa na siya. Napakadali lang gawin. At meron ng reference sa ibaba. Ayan. Ayan, naka-level siya doon. Perpendicular. Ayan guys, at siyempre pag naglagay ka sa baba, sa ibaba, ang katapat niya sa taas meron din. At lilibil po natin pag naglalagay. Tingnan nyo guys, para libil na liber din yung ating plaster. Yan po ay nilalagay natin ng level. Ayan guys, oh, ginagamitan natin ng bar, aluminum bar with spirit level like that. You see, check the level. Oh mashallah. Okay. You see guys, ganun kakapal ang plaster. Okay Samsul, very good. Good technique. At ito nga guys, tingnan natin yung kanilang ginawa. At napakabilis ng pangyayari. Nakapag-plaster agad sila, hindi ko napansin. Isang iglap lang. Mabibilis itong ating mga trabahador. Masisipag to. Very good mason, very good helper, very good group. You see, before they will make protection on the wall. You see, they will put protection to prevent that no any rubbish there. You see, now that is the plaster. Always they are following the level. Good, mild good. You see, this is very important. That's why we are always fixing this level, one down and one up after they are using level. This level, check the level, check the level if there is a gap or not. Check. You see guys, all touch very good. Same touch. Okay. Tinutubig siyempre bago rebukadahin ng trowel or gormala. Kailangan tubigin. Ayan guys, hindi niya nakita yung level. So, yan. Ngayon, ayan, tatanggalin yan. At
tatanggalin yung level niya dahil hindi parehas yan. Okay ha. Ada. Remove. Ayan guys. Aywa. Then they will make a complete plaster. Ayan guys. That level is only just for level. Then remove. At ito nga mga sa pan-technique sa mga joint ng plastering nyo, kakatingin nyo po yan ng naka-slope. Naka-slope po yan, hindi po diretsong pagkating para pag nag-plaster ka po, hindi mo mapapansin ang dugsungan na yan. Yan po ang technique dyan, kaya po kinakating natin yung gilid ng pinlaster na yan. Para sa pag nag-direct tayo plaster ay hindi na mapapansin ang kanyang dugsungan. Yan guys, kaya yan po ang iniingatan ng ating mga mason para hindi sila mahirapan sa pag nagdugsong sila ng plaster. Kaya po kinakat nila yan. Yan, hanggang sa ibaba po yan. Ayan o, kita nyo. Naka-slope po yan, naka-slope. At hanggang dito sa gawing ibaba. Ayan. At nabanggit ko nga sa inyo, yung labeling na inilagay na temporary label ay tinanggal yan. Tinatanggal po yung temporary label na yon. At siyempre itong mga abang-abang na yan, kailangan po isaayos yan para pag naglagay ng cover, sakto na lamang. Yan po. Kaya po napaka-importante ng rebukada o paglalagay ng tartasya sa wall bago plasteran. At siyempre yung elevation na ginagawa ng ating mga mason, yung level na yan, yan po ang isang best reference para magkaroon po tayo ng best plastering, ng magandang plastering. Ang purpose po niyan ay sa level at yung tartasya naman para kapit na kapit yung ating plaster sa blocks. Yan po ang purpose niyang ating mga ginagawa. At kung mapansin nyo nga, yung plinasteran nilang yon ay napakaayos ng kanilang pagkakaplaster dahil bumasi lang po sila sa level. At yun mga karot, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking simpleng video ito. Ayan, tungkol sa level ng plaster ang ating ginawa. Ayan guys, hanggang dito lamang at maraming salamat at bye bye.